Dapat malayo tayo sa Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but Magandang gabi po sa atin lahat. Muli tayong magla-live para po sa ating Bible Knowledge of the Day at patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin as before we read our text this evening. Dakilang Diyos, Ama, pagpalain niyo po ang inyong salita. Muli na aming pag-aaralan. Muli kaming encourage yung matuto at patuloy na tumibay ang aming pananampalataya at ang aming pamilya po ang makikinabang. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo muli sa maghapong ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ang mapatawad sa kasalanan. In Jesus' name, Amen. Luke chapter 6 na po tayo. 6 hanggang 11. Sinusundan lang po natin ang mga account po ng bawat category ng Book of Luke. Ang 6 to 11 po ang bracket ng ating pong pag-aaralan ngayon. The Bible says in Luke 6:6, "And it came to pass also another Sabbath, that he entered into the synagogue and taught, and there was a man whose right hand was withered." Yan po ang pamagat natin. "And the scribe in the Pharisees watched him, whether he would heal on the Sabbath day, that he might find an accusation against him. But he knew their thoughts, and said unto the man which had the withered hand, Rise up and stand forth in the midst. And he rose and stood forth. Then said Jesus unto them, I will ask you one thing. Is it lawful on the Sabbath days or to do good or to do evil, to save life or to destroy it? Then looking round about upon them all, and he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so, and his hand was restored whole as the other. And they were filled with madness, and communed one with another what they might do to Jesus." Okay, so yung huli pong ating daily words of encouragement, parang ganun din po ang account na ito na doon po sa 1 to 5, verses 1 to 5, ay sabi ng Panginoon, I am the Lord of the Sabbath. Kasi nga po sa mga Pariseo, they are expert to the law of Moses at dapat talagang legalist sila na masusunod. Walang dapat gagawin during Sabbath day, di ba? Pero ang Panginoon ay kumain sila, nagpakain. Ganon din po ito, nagpagaling naman po dito ng isang tao na merong na-dry yung kanyang kamay. At pag-aralan po natin, yung withered po dito, yung kanyang right hand, ay zero, sa Greek, dry. So, incapable of working, natutuyo, ganun po. Kumbaga, nagda-dry, maaring talagang pag-dry ba, yung natutuyo na yung kanyang kamay. Kumbaga, hindi na siya pwedeng magtrabaho. Kaya apektado ang buhay ng taong ito na may dry hand. Yung accusation po dyan, kategorya sa Greek, complaint. Kasi nakita nila, pinagaling niya during Sabbath, verse 7. Para mahanapan siya ng accusation, para may complaint siya, para makasuhan siya ng criminal charge. Iyan po. At gusto nga po nilang patayin ang ating Panginoon ultimately to the crucifixion of the cross. Kaya gumagawa sila ng pamamaraan para mahanapan siya ng hindi maganda. Kasi ang Panginoon talagang maraming miracle ang nagagawa, maraming natutulungan, di ba? So ayon ng mga Pariseo yan sapagkat nawawalan sila
ng audience, even yung mga high priest. Alright? So, Jesus performs a miracle that challenges the strict religious tradition of the Sabbath. This passage is a key moment in the growing conflict between Jesus and religious leaders. So, una po dito, on the another Sabbath, kasi yung una po Sabbath, kumain sila, di ba? Nag-flock po ng corn. Ano ho? Ito naman, another Sabbath naman, he entered into the synagogue and taught. Okay? So, nagturo po siya. Actually, during Sabbath day, pwede naman magturo sa mga synagogue. Hindi lang pwedeng magtrabaho or magpagaling or anuman. So, during this time, na nagtuturo po siya sa loob ng synagogue, at meron ng men whose right hand was withered. Okay? So, dry. Ano po? And ang mahirap po dyan, number 2, the scribes and the Pharisees watch him, wondering whether he would heal on the Sabbath day so that they might find accusation against him, according sa verse number 7. At yun nga po ang nangyari. But he knew their thoughts, sabi ng verse 8, and said unto the men, which had the withered hand, rise up and stand forth in the midst. And he arose and stood up. Nagpagaling siya. Alam niyo po ang Panginoon, sabi niya nga, I am the Lord of the Sabbath. I can do anything I want, even Sabbath, because I am the Lord of the Sabbath. Di ba? Ako ang Panginoon ng Sabbath Pero sa Panginoon po, ang pinapakita niya po dito, mas mahalagang tulungan mo yung may nangangailangan kaysa sundin ang maging legalist ng Sabbath day. Di ba? Sa Panginoon po hindi po sa politician or yung mga pariseyong ito. Sa Panginoon, mas mahalaga yung tulungan mo nangangailangan kaysa yung pagiging legalist sa law. Di ba? Kasi kahit masunod mo ang law, mamamatay naman na yung tao o kaya magugutom na. Kaya sa verses 1 to 5, nag-flock up sila ng corn, di ba? Para may makain sila. Kasi nagutom po sila. So, mas mahalaga na sa Panginoon na buhay yung tao kaysa namatay because just following the law. Alam niyo po, ang tawag po dyan is heart over the law. Di ba? Grace over the law. So, ang law po ng tao, may loopholes po lagi yan. Kaya nga may amendment na tinatawag. Merong pag-a-amend. Kasi may loopholes talaga ang batas ng tao. Pero ang batas ng Diyos wala. 'Di ba? Anong sabi niya? Love thy neighbor as thyself, 'di ba? Oo. So, mas mahalaga sa Panginoon yung tumulong siya at mabuhay yung tao kaysa naman masunod yung batas, mamatay naman yung tao. Itong mga scribe at Pharisees, hindi nila nagustuhan. Pero alam niyo po, pinakamaganda po lang sa ating buhay Kristiyano, na talagang magawa natin yung gusto ng Panginoon. Di baling pinipigilan tayo, di baling inaakusan tayo ng kung ano-ano, di baling kinakantsawan tayo, pinipersecute tayo, as long as nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Di ba? At tutulungan natin silang mag-soul winning. Di ba? Yung iba, nagbabangayan, nag-aaway, nag-argument, nagde-debate. Wag na. Mag-pray na lang tayo sa ating bansa. Mag-soul winning na lang tayo. At mangaral na lang tayo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sigurado, may gagawin pa ang Panginoon na miracle para sa ating bansa. Pag naligtas yan, babaguhin ng Diyos yan. Pag naligtas yan, mayroong bagong buhay yan. If any man be in Christ, he is a new creation. Di ba? So, wag nang makipag-debate or makipag-ano pa dyan. So, gawin na lang yung gusto ng Panginoon para sa atin. Di ba? Kung may babatikos, kung may pe-persecute, sasabihin sa iyo, simba-simba ka na lang lagi, ka na lang, solwinin ka na lang, kung ano-ano, okay lang, at least ginagawa natin yung gusto ng Panginoon, helping people. Di ba? At sa number 3 po, then said Jesus to them, I will ask you one thing. Sabi niya, it is lawful on the Sabbath day to do good or evil, to save life, or to destroy it. So, tinanong niya, sila, di ba? Verse number 9. At nag-looking around sila sa verse 10.
But then only he said, stretch forth thine hand. So, akalaan niyo po yan, no? Anong mas gusto niyo sabi ng Panginoon during Sabbath? Gumawa ng mabuti o masama? Para iligtas ang buhay or sirain? O, nagtinginan lang sila. Di ba? So, pero ang Panginoon, tinuloy niya pa rin pagalingin itong man with a withered hand. Kaya sa verse 11, they were filled with madness. Nagalit sila. Kasi nga, legalist. Mahirap din po yung mga legalist. Sa totoo lang, yung mga extreme masyado. Extremist. Oho. So, alam niyo po, pinakamaganda ay mas magandang gamitin ang ating puso. Katulad ng Panginoong Kristo, maraming umalipos sa Kanya. Pero hinayaan niya lang. Sa totoo lang, love your enemy, sabi niya nga. Mahirap po yun, pero yun ang Kristyanismo, di ba? And bless them that curse you. Mahirap din po yun. Bless mo yung nagka-curse sa'yo. Do good unto them that despitefully use you and persecute you. Mahirap din po yun. Pero yun ang gusto niya. Kung Kristiyano tayo, believer tayo, follower of Christ. So, ganun na lang, di ba? So again, letter A, Jesus heals the one whose hand was dry. Letter B, they were filled with madness and commune one to another that they might do what they might do to Jesus. So, pinakamaganda po ay masunod po natin to help others, to save life, to preach the gospel, di ba? And to do good. Not to do evil, even during Sabbath days. Ito po ay issue po ng Old Testament, mga kapatid, sa mga Jewish people, di ba? Ngayon naman po, hindi naman po issue ito eh. So, ang gagawin lang po natin, gawa ng gawa. Gawa ng mabuti, tulong ng tulong, witness ng witness, at lahat po ng pwedeng gawin. Alright? Sa ating pong pagwawakas, sa ating principles of the day, number 1, God wants to heal those who are hurting. Ayaw ng Panginoon to destroy them, but to save life. Number 2, God is the great physician to our physical infirmities. Ano mang sakit mo, God is the physician. Healing belongs to God. Doctors may help, but healing belongs to God. Number 3, nothing can stop a person whose purpose is pure to help those who are in need. Diba? Whatever, by all means. Number 4, the wrong accusation can be our motivation to do what is right. So, dapat papalakasin po tayo ng accusation na yan should be our motivation to do what is right. Ay manalangin, dakilang Diyos. Pagpalaan niyo po lahat ng aming narinig sa gabing ito. Tunay nga Panginoon na gumawa lang po kami ng naayon sa inyong kalooban. At dahil kayo naman po ang aming sinusundan at pinapapurihan. Sa kasamang aming pamilya, gusto namin mabuhay para sa inyo, O Diyos, and to help those who are in need, especially yung mga wala pa po sa kanilang ebanghelyo. Salamat po, ito pong aking dalangin. Bless you po lahat ng nakikinig sa gabing ito, ang sampu ng kanilang pamilya, sa lahat ng pangangailangan nila, physically, financially, spiritually. I pray all these things in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. God bless you po, Kuya Pids Cabalius, dyan sa Pampanga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, ganun din po yung mga nagla-live or replay dyan sa Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur, dito sa Candon, sa mga Pangasinan, sa Bulacan, sa Korea, sa Singapore, Saudi, sa Amerika, iba-ibang part. Ang Panginoon pong magpala sa inyo. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all. Magandang gabi, Aya, Aika, dyan sa Pampanga. Shoutout sa inyo, Kuya Alfred.